Sa ngalan ng Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyo lahat. Mga kapatid, sa ating liturhiya at banal na pagdiriwang ay naalaala natin ang lahat ng mga pumanaw na Kristiyano, kasama ng ating pamilya at mga mahal sa buhay na nauna na sa atin sa kabila. Patuloy natin silang inaalaala at ipinapanalangin na nagpapakita rin ang ating pagkikisa sa kanila sa ating pananampalataya at paglalakbay patungo sa kaharian ng Ama. At upang tayo ay maging handa sa banal na piging na ito, mga kapatid, tayo muna ay makagsisisi sa ating mga kasalanan at damhin natin ang habag-atawa ng ating Panginoon. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa loob at sa aking pagkukulang. Kaya't sinasamo ko sa mga Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y manalangin sa Panginoong aking Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, dinggin mo ang aming mga kahilingan upang sa pagpapahayag ng aming pananampalataya sa anak mong nabubuhay mula sa mga patay, ang aming pag-asang manabik sa pagkabuhay ng mga lingkod mo ay tumibay. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga Biyaya. Noong mga araw na iyon, nagpalibot si Judas, ang pinuno ng Israel, ng mga kaloob na umabot sa halagang
Alam niya na alabo, yaong ating pinagmulan. Alam niya babalik din sa alabo kung mamamatay. Panginoon ay nagmamahal at mamahalin sa tanan. Ang buhay ng mga tao ay parang daong ang katulad sa parang ay lumalago na animo ay lumutang. Kapag ito'y nahanginan, nawawala na lalagas. Nawawala man ito at hindi na namamalas. Panginoon ay nagmamahal at mamahalin sa tanan. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na walang hanggan. Sa sinuman sa Kanya ay takot at pagmamahal, ang madumit niyang gawa ay wala ng kinapusan. Yaong magtatamang nito'y ang tapat sa Kanyang tipan at tapat sa sumusunod sa bigay na kautusan. Panginoon ay nagmamahal at mamahalin sa tanan. Babasa mula sa sulat ni Apostol Santiago sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ang Diyos ay manig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya magkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Sino ang magkaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Kayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino nga ang makaharol ng kapagsaman? Si Kristo Jesus ba ang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay, at kayo'y namamagitan para sa atin. Sino ang makapagtitiwala sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapighatian? Ang pag-uusig? Ang tulong? Ang kubaran? Ang panganib? O ang taba? Hindi. Ang lahat ng ito ay kaya natin pagkatupayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak ko ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga kamuhan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga makapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman, o ang kalimang nilalang, ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating
Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po mga kapatid. Ipinagdiriwang ng ating simbahan kayo ng pagbilang sa ating mga mahal na pumanawagan. Ay kayo ba'y nakabisita na sa mga sementeryo? Opo, kahapon. Yung nakapunta na, walang gulo. Mga hindi pa, ay magsumikap tayo maghanap ng oras, kunting panahon, para bisitahin sila at ipanalangin. Maka sila ang dadalaw sa ating mabuhay. At ito isang pinabang tradisyon ng ating simbahan, kundi encouragement para sa ating mananampalataya na muli natin inaalaala na noong sila ay nabubuhay pa, nakapiling natin, sa kabila na kanilang pagkukulang at mga kahinaan, sila pa rin na nagkabahagi ng ating buhay, lalo na ating mga magulang. Kaya this is the time of the year. And also, let us welcome the month of November. So isa ilang tulong na lang at magbabagong taon na rin. Madagdagan ang taon ng ating buhay at paglalakbay. At isang paanyaya rin sa ating kung hanggang saan na tayo sa ating buhay, sa paglalakbay sa buhay na ito. Hanggang saan na ba ang ating paglalakbay, kapiling ang Diyos, kapiling ang ating pamilya at mga mahal sa buhay. It is the time to be reconciled. It is the time for us to reflect our own journey in life. Nawa, maging payapa, magkaroon ng solusyon ang ating mga problema, pinansyal man o espiritual, maging maayos ang ating bayan. Ito ang ating laging mga inaalaala. At mga kapatid, kahapon nag-iikot ako sa cemetery sa Mayos Banyo sa Anos. At medyo naman ko ang nag-i-improve ang bawat Pilipino sa pagbisita ng mga puntod natin. It becomes more silent and prayerful. Nandun yung mga nag-imbisita at request ng mga puntod. Dati, mga bumisita sa mga cemetery, medyo maingay. May mga music, may mga video, at walang bawal. Bawal pumapasok ang motor, mga sasakyan, kaya medyo magulo. Ngayon, medyo na-organize na. Kahit mga alagang hayop, hindi na pinapayagan sa loob. Kaya medyo organized at medyo solid. Kaya sabi ko, nag-level up na ang ating pag-unawa sa pag-ulitan natin ng mga patay. Na kailangan ay silence and prayers. Kung meron pa rin mga nagkakayun, nagkakatuwaan, ano problema ko yun? As long as the main purpose of visiting our loved ones is to remember them in prayers. Sapagkat mula sa ating mga pagbasa ay ang ating mga kapatid na nauna na sa atin sa kanilang buhay, alam niyo ba, ay sila natutulog lamang. Sabi ni Cardinal Tagle sa kanyang sermon, sila ay natutulog lamang ng may pag-asa sa muling pagkabuhay. At dahil natutulog, pagdating ng araw ay higising rin. Sila ay natutulog lamang. At hindi nyo makatabi ninyo mga natutulog niya. Sabihin nyo, huwag ka munang matulog. Natutulog lamang. That is the theology of death. We are just asleep in hope of the resurrection. Sa pagkatayong mga Kristiyano, naniniwala na pagkatapos nating mamatay, ay magkaroon tayo ng panibagong buhay. So in death, ang kamatayan ay kasama sa ating paglalakbay sa buhay na ito. Kasama sa ating pag-asa
because in God, there is life. Habang tayo ngayon ay buhay pa, malakas pa, tayo ay sa Diyos. Kaya tayo nagdadasal, tayo lumalapit sa Kanya. Meron tayong mga devotion, mga prayers, because we want our life to be in God. At matapos sa ating kamatayan sa buhay na ito, matapos sa ating buhay sa mundo ito, ang ating pag-asa ay eternal life. Hindi po ito invento ng simbahan. Ito ay pangako ni Kristo para sa ating lahat. Na sa pamamagitan ni Kristo, bagamat tayo ay mamamatay, tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So ang pinagmulan ng ating buhay ay Diyos. Siya ang nagbibigay sa atin ng buhay. Ngayon tayo ay malakas pa. Saan nagagaling ang ating lakas? Sa Diyos. At sa hindi kamatayan, ang ating uuwian ay Diyos din. Kaya dapat habang tayo ay buhay pa, malakas pa, lumapit na tayo sa Diyos. Bakit? Sa Kanya rin tayo matutungo pagdating ng araw. That is faith and hope. Pananampalataya at pag-asa. Sa first reading mula sa aklat ng Makabeo, naniniwala si Haring Makabeo na matapos ang kamatayan, merong muling pagkabuhay. At sa Ebanghelyo na ating narinig na sinasabi sa San Juan, sa sino ang magbibigay sa atin ng panibagong buhay? Si Kristo. Kaya sabi na si Kristo ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa kaharian ng Ama, kundi sa pamamagitan niya. Kaya ating pagdulog kay Kristo sa banal na Eucharistia, narito si Kristo sa tinapay ng buhay at alak ng kaligtasan. Sa pamamagitan lamang niya, tayo maniligtas. Kaya every time we gather to celebrate the Eucharist, we come closer to Jesus, who is our life and our salvation. Kaya kung hindi tayo nakakalimutan natin pagsimba, o hindi talaga tayo nagsisimba, we become malayo tayo kay Kristo. Sapagkat sa buhay na ito, dapat tayo ay lumapit kay Kristo. And Jesus is present in the Holy Eucharist. He is our life, He is our strength, and He is our salvation. And in Him alone, sa pamamagitan lamang niya, sabi ni San Juan, makakapasok tayo sa kaharian ng Ama. Siya ang ating kaligtasan at siya ang ating buhay. Kaya tayo lahat buhay pa sa mundo ito, come closer to Jesus. Magpapanibago sa ating puso. Gawin natin ang presensya ni Kristo. Sumampalataya at may pag-asa. Gumawa ng mabuti sa ating kapwa, sapagkat ito ang kanyang turo. At dahil nakikinig tayo at nagsasabuhay tayo sa kanyang aral, makakaasa tayo na matapos ang ating buhay sa mundo ito, bibigyan niya tayo ng panibagong buhay, kasama ng mga santo at ng mga anghel sa kalangitan. Sa kanyang kaharian, patuloy tayong mga tungkuli sa Kanya. Sapagkat ito na ang ating destinasyon. Ito na ang ating pag-asa kay Kristo, kaligtasan. Hindi kamatayan ang ating katapusan. Hindi sementeryo ang ating hagdunan. Sapagkat tayo ito naniniwala na sinasabi ni Kristo, matapos ang kamatayan, merong muling pagkabuhay. Hindi kamatayan ang ating katapusan, kundi buhay na walang hanggan, kapiling ang Diyos sa langit. Kaya mga kapatid, sa muling paalaala sa atin, habang tayo ngayon ay malakas pa, habang tayo ngayon ay buhay pa, come closer to the church, come close to Jesus. Listen to His words and try our best to follow Him, sapagkat sa pamamagitan lamang niya, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Si Kristo rin ay nagdumanas ng pagpapakasakit at kamatayan. At sa
sa buhay at kamatayan. At sa ikatlong araw, bubuhayin tayo muli, sapagkat kay Kristo siya ang ating buhay. At narito si Kristo sa ating banal na misa. Sa pagtanggap natin kay Kristo sa banal na pag-iinabang, damhin natin siya ang tinapay ng buhay na nagbibigay sa akin ng lakas, nagbibigay sa akin ng pag-asa, at nagbibigay sa akin ng buhay, at nagbibigay sa akin ng kaligtasan. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ni Kristo, sapagkat siya ang buhay, siya ang ating daan, at siya ang ating katotohanan. Kaya mga kapatid, sa pagtitipo natin, kasama ng ating mga intensyon at panalangin, ialay din natin ang ating mga mahal sa buhay na natutulog, na nauna na sa atin sa kabila, at puno ng pag-asa na hihintay sa muling pagpaparito ng Panginoon upang hiramin tayo lahat sa kaligtasan at patuloyin tayo lahat sa Kanyang kaharian. Eternal rest grant our faithful departed, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Sa ngalan ng Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos ang makakalimutan sa lahat, na may uwan at tanging natutulog. Sumasampalataya ako kay Kristo, isa na natin Diyos, o yung maraming lahat. Nagkatawang tao siya ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinaako sa krus na patay inilibing. Nanawag sa kinaroroonan ng mga imaw. Nung may ikatlong araw, nabuhay na maguling. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at huhukom sa mga nabuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa pagkabuhay ng muli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. ang aming naalaala, ang mga mahal namin na mayama. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin upang sa pamamagitan ng misteryo pascual na ng iyong anak, makamtan din namin ang iyong walang hanggan pakikinig sa langit. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, yakapin mo kami sa iyong pag-ibig. Diyos, yakapin mo kami sa iyong pag-ibig. Huwag niwang magsawa ang simbahan sa pagpapakiyag at pagpapatotoo sa katotohanan ng muling pagkabuhay na walang hanggan sa kaloob ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming Diyos, yakapin mo kami sa iyong pag-ibig. Gabayan mo ang aming pinupang bansa at kapal upang maging bukas ang kanilang malay sa kanilang mortalidad
ang aming panalangin at kahilingan, mapagmahal na Diyos Ama, sa pag-alaala namin at pagdarasal sa aming mga mahal sa buhay na nauna na sa amin sa kabila. Ipagkaloob mo sa hinding kamatayan, hamuin mo sila sa muling pagkabuhay, upang kami lahat pagdating ng araw sa iyong tagdag panahon ay magkapiling at magkapisan sa iyong kaharian. Sa pamamagitan ng Kristo, magpasawalan hanggan. Amen. May mga sobri. May mga sobri na mga anak. Panalangin kayo mga kapatid, ang ating mga alay at mga haluhod sa pag-iniwang namin para sa ating mga mahal na imaw ay ang gabi at talundan ng Diyos ang mga makapangyarihan. Ang ginawa ng Panginoon, pagkakaalis sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at kakasalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng iyong lugar. Ama namin lumikha, aming mga alay ay iyong talundan, upang ang mga pumanaw ay mayakyat sa kaluwalhatian sa piling ng iyong anak. Nakaugnay namin kayo dahil sa kanyang pakikisamang mataba bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Tinawagan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghagi-hagi niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aming katawan na ihahando para sa inyo." Gayun din naman na matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bawat walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo ay mahalin sa ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong pinarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Musmusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon na aming Papa, ni Marcelino Antonio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming pumanaw nang sila'y may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalo na yung walang nakakaalaala at nananalangin para sa kanila. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mga na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwag naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo.
be ready. Mga kapatid, narito ang katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo, ang siyang aming daan, katotohanan at ang aming buhay. Mapalad tayong lahat at tumatanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako dapat kung magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isa sa tamang lamang, ay gagaling. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga yumaw ay makarating sa iyong tahanan mapayapat maningning. Pakundangan sa pinagdiriwang naming pagkabuhay ni Kristo na naghahari kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Magsiyo kayo at igagawad ang pagpapala ng Diyos. Ama namin mapagpala, isuko mo ang iyong liwanag upang makamtan ang ibinibigay ng iyong kagandahan loob at maitalagan ng tanan ang sarili sa paggawa ng mabuti sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. At ang pagpapala ng makapangyarihan Diyos, Ama,
Anak at Espiritu Santo ay mananawa at mamalagi sa inyo magpasawalang hanggan. Amen. Tapos na ang misa na tanggap na natin si Kristo, humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Purihin ang Panginoon ang isang sa lahat at may sa Astorias. Yan guys, tapos na po ang misa. Medyo matagal ang misa natin ngayon. Haba. Paano, hanggang dito na lang guys. At ako'y mamamalengke pa. Punta lang ako sa wishing well. Balon ng kahilingan. Bakong palengke, palengke. Wala ang katakot nila. Palengke, palengke, palengke. Palengke lumo.